presents Cartoon Network. Meron siyang gunshot wound, yung tinatawag, isa lamang sa tinatawag na left. Dito yung tinatawag na left para external line. Ibig sabihin sa bandang, sa location ng puso. Bago ang external wound niya doon sa likod. So, he was pronounced dead. Dating AFP na Defense Secretary Angelo Reyes, nagdarin sa harap ng puso sa isang tama ng bala sa dibdib. Pamilya at mga kaibigan, nabulaga sa bigla ang pagkamatay ni Reyes, na nadadawit ngayon sa isyu ng anomalya sa AFP. Secretary Reyes, ilang araw na raw pabalik-balik sa libingan ng ina sa Marikina bago nagbaril. Matinding depresyon. Posible nga bang dahilan kung bakit nagpakamatay si Reyes? Mga kongresista, nagdebate at may nag-walkout pa sa isyu kung itutuloy nga ba ang hearing ng anomalya sa AFP. Secretary Reyes, nagpadala pa ng sulat sa Kamara bago namatay. With all due respect, may I therefore be excused from attending the said hearing. Ombudsman Mercedes Gutierrez, muling nag-init sa hearing ng Kamara sa anomalya sa plea bargain agreement ni ex-AFP Controller Carlos Garcia. DOJ Secretary Laila De Lima, muling pinasaringan ni Gutierrez. 5,000 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Agham Road kagabi. Mga kabataang snatcher na nanghahablot ng bag sa tondo, huli sa CCTV camera. Mga happening sa 51st birthday ni Pangulong Aquino, alamin. At sa showbiz, Sara Geronimo, lilipat na nga ba ng ibang network? Sa Makata Super Video, malataong paglalakad ng isang gorilla silipin sa Australia. At mga astig na saranggola humataw sa India. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong ika-8 ng Pebrero. Ang mga maaaksyong balita. I would be willing to face any forum to answer all the charges, and I'll meet this problem squarely. Isang tama ng bala sa dibdib ang tumapos sa buhay ni dating Defense Secretary at AFP Chief of Staff na si Angelo Reyes. Nagbaril daw sa sarili si Reyes habang binibisita ang puntod ng kanyang ina sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Narito ang report. Bakas pa ang dugo mula sa lapida hanggang sa mga damo papunta sa parking ng Loyola Memorial Park. Mga dugo ni dating General at Cabinet Secretary na si Angelo Reyes na mumantsa sa puntod ni Ginang Purificacion Reyes. Mag-aalas 7 ng umaga kanina nang dumating si General Reyes para bisitahin ang kanyang mga magulang. Ito ang pangalawang araw na pagbisita niya sa Loyola. Sabi ng ilang caretaker, hindi pa siya bumibisita ng magkasunod na araw. Kilalang malapit sa magulang si Reyes, lalo na sa kanyang ina, na sinasabing hingahan niya ng kanyang mga problema nung ito ay nabubuhay pa. Sabi ng isang caretaker, maghapon daw na malagi sa libingan si Reyes kahapon at tila matamlay ng itsura habang nagbabasa ng Biblia. Bihira po, kasi po kung dumalo lang po talaga sina sir dito tuwing may okasyon lang. Kanina, nag-alay daw na maikling panalangin si Reyes at saka sinabi sa mga anak at bodyguard na mauna na sila sa sasakyan. May bodyguard siyang kasama, tapos ginano niya yung bodyguard niya, pinapalayo niya kasi siguro magdadasal siyang mag-isa. Pero hindi pa nakakalayo ang kanyang mga anak at bodyguard nang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Laking gulat ng dalawang anak, isang driver at isang bodyguard na kasama ni Reyes
nang makitang naliligo na sa sariling dugo at nakahandusay sa lupa ang kanilang ama. Nakita ko siya nakatihaya. Tapos nagpanik yung dalawang anak, nagsisigaw habang tumatakbo. Nung pagtakbo ko sana kasi tutulong ako pagbuhat, di ko na nabutan dahil medyo malayo-layo ako eh. Kagad na isinakay sa sakyan ang wala ng buhay na si Reyes at isinugod sa Quirino Memorial Medical Center. According to him, it was self-inflicted. The autopsy was requested by the family to be waived, and we respect that. The family also requested to have privacy. Namatay si Reyes habang umiinit ang investigasyon sa milyon-milyong pisong pabaon at anomalya sa pera at isa si Reyes sa nadidiin sa pagdinig. Erwin Tulfo, News 5. Dead on arrival na si Secretary Angelo Reyes na maisugod sa ospital. Nang mabalitaan ang kanyang sinapit, agad naman nagpunta sa Quirino Memorial Hospital ang mga malalapit na kaibigan ni Reyes. Ikwento mo, June Loyola. Alas 7:45 ng umaga nang isugod sa Quirino Memorial Medical Center si dating Defense Secretary Angelo Reyes. Duguan daw at walang malay si Reyes at may tama ng bala sa dibdib. Bitbit si Reyes ng kanyang mga bodyguard at dalawang anak papasok sa ER. Naging mahigpit na seguridad sa ospital, maging hospital staff ayaw magsalita. Maya-maya pa, ganito na ang naging eksena. Ilang sandali pa, lumabas si Health Secretary Enrique Ona, dala ang masamang balita. Despite resuscitation, hindi na rin na-revive. Kaya at 8:32 itong umagang ito, he was pronounced dead. Mahigit 45 minuto din sinubukang isalba ng mga doktor si Reyes, pero hindi niya kinaya ang tama ng bala sa dibdib na tumagos sa kanyang likuran. Ang blood pressure niya ay 0, ang heart rate ay 0, ang respiratory rate 0 din, ang pupils niya fixed and dilated, wala po kaming marinig na breath sounds, at saka ang heartbeat niya wala rin po kaming marinig. Ang kanya pong skin ay cold and clammy. Pagka-anunsyo ng pagkamatay ni Reyes, isa-isang nagdatingan ng mga malalapit na tao sa dating kalihim. Isa na dito ang dating Pangulo at Congresswoman ngayon na si Gloria Macapagal Arroyo. Nagpunta din na nakasama noon ni Reyes sa gabinete na si Mike Defensor. Tumangging magsalita sa media sina Arroyo at Defensor. Isang tagapagsalita lang ang humarap para ipabot ang pakiusap ng pamilya Reyes. Please just respect the wish of the family na let them grieve, and they just don't want to turn this into a circus. Talaga everybody was caught unaware. So maraming salamat po. Sinabi naman ng NCRPO na bubuo ng Special Investigating Task Force na tututok sa insidente. Inilabas ng ospital ang bangkay ni Reyes pasado alas 11 ng umaga papunta sa Arlington Funeral Homes. June Loyola, News 5. Nasa Arlington Funeral Home, nasa QC ang labi ni dating Secretary Angelo Reyes. Para sa update, kasama natin doon si Jovi Francisco. Jovi. Cheryl, nandito nga tayo ngayon sa Arlington Memorial Chapel dito sa Quezon City sa may Araneta Avenue. Pero nagdesisyon ng pamilya ngayon lamang na ilipat ang mga labi ni Secretary Reyes sa malapit-lapit lamang naman na dito na Memorial Chapel ng The Ascension dahil nga may problema sa lugar na pwedeng paglagakan dito kay Angelo Reyes sa Arlington dahil hindi bakante ang mga malalaking mga chapel dito na inaasahan nga kasi nila na maraming mga bisita ang pupunta para makiramay sa pamilya Reyes. Sa mga oras na ito ay tapos na ang pag-aayos at paghahanda sa mga labi ni Secretary Angelo Reyes para sa kanyang burol. Kanina nga ay pinatawag tayo sa loob ng morgue at private room dito sa Arlington ng panganay na anak na si Boji at naabutan natin ang proseso ng paghahanda sa mga labi ng ama nila. At napili na nga nila na ang magiging kabaw ng kailang ama ay puti at may gold accent at may krus sa paligid. At napili na rin ang isusuot ng nasirang kalihim ay ang white tux niya na sinusuot pag merong military event. At kanina nga ay nandun kami nung abutan si Pablo o si Boji ng isang ziplock bag kung saan naglalaman nga ito ng mga gamit ni Secretary Reyes nung nangyaring insidente sa Loyola kanina. Ito ang kanyang cellphone, ang class ring at ang necklace niya na necklace na merong crucifix at saka image nga ni Jesus
Christ. Samantala, Cheryl, ay patuloy na nagdadatingan ang mga kaibigan, kaanak ng mga dating naging katrabaho ni Secretary Reyes sa gobyerno at sa pamahalaan sa militar para nga agad na makiramay kahit hindi pa sigurado na dito nga sa Arlington gagawin ang lamay at inilipat na nga ito sa The Ascension. Narito po ang ilan sa mga naging pahayag ng mga nagtungo dito. Speculations until such time that I see the report, which I will have access to in the near future. Nashock kami, no? Nashock kami. Marami sa inyo, kilala nyo kung yung personality ni Secretary Reyes is very strong. Yan. So, it came as a shock talaga na nangyari ito sa kanya. Paano mo nalaman pa? Meron tayong mga karagdagang impormasyon na kuha mula sa pamilya kanina. Sa pagkikipag-usap namin kay Boji, sinabi niya na kagabi daw ay isa ang kasama magdambag ng kanyang anak at kaninang umaga nga kasama naman yung dalawa pa niyang kapatid. So imposible daw yung mga kumakalat sa internet na nagkaroon ng pagkakataon na nakipagpulong ang kanyang ama sa ibang mga politiko lalo na kay GMA bago nga nangyari ang insidente. Pagkatapos yan, sinabi rin ngayon sa katatapos lamang na press con dito na aabot hanggang end of the week ang burol dito sa The Ascension dahil nga hihintayin pa ang kapatid niya na nasa ibang bansa. At nagsabi na rin ang pamilya Reyes na sana daw wag na mag-attempt pa magpunta ang mga nanira at ang mga tumira kay Reyes na pumunta pa dito. Okay, maraming salamat, Jovi Francisco. Sino nga ba si retired General Angelo Reyes? Itong pagbabalik tanaw ni Naomi Dairit. Tubong San Miguel, Maynila na ipinanganak noong 1945. Kabilang si Reyes sa top 10 graduates ng PMA Class 1966. Bukod sa PMA, nag-aral si Reyes sa prestiyosong John F. Kennedy School of Government sa Harvard. Nag-MBA din si Reyes sa Asian Institute of Management at dito sinasabing naging kaklase niya si Pangulong Gloria Arroyo. Halos buong career ni Reyes sa militar, sinasabing wala siya sa combat o gera. Pero ang pinakamatinding pagsubok na dinaanan niya ay nantalikuran niya si Erap bilang Commander-in-Chief kapalit ni Gloria. 2 araw matapos magretiro bilang Chief of Staff, agad siyang ginawa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang Defense Secretary. Sa 9 na taon sa pwesto ni Arroyo, nagpalit-palit lang ng posisyon si Reyes. Kasama na riyan ang pagiging anti-kidnapping czar, anti-smuggling czar at Secretary ng DILG, DENR at Energy Department. Naomi Dairit, News 5. Nanghihinayang ang ilan sa mga whistleblower sa Kongreso sa pagkamatay ni Angelo Reyes. Malaki raw sana ang may tutulong ni Reyes para malaman ang katotohanan sa mga anomalya sa AFP. Ikwento mo, Fiona Nicolas. Napalbasin nyo, ha? Sa pagkamatay ni dating Defense Chief Angelo Reyes, marami ang naniniwalang kawalan siya sa patuloy na investigasyon sa mga anomalya sa AFP. Sabi ni dating COA Auditor Heidi Mendoza, sana naging mas matapang si Reyes para harapin ang mga akusasyong ipinupukol sa kanya. Nalulungkot din po ako, no? Pero sana kung maintindihan ng lahat na yung mga pangyayaring ganito ay hindi po natin sinasadya. Sa palagay ko po, ang lahat ng pangyayari ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Sana we become brave to tell the truth. For the sake of the country, this is our chance to redeem our nation. Labis din ang pagkagulat ni na dating AFP Controller Jacinto Ligot at Carlos Garcia sa pagkamatay ni Reyes. Si Garcia nagsilbing controller noong AFP Chief of Staff si Reyes. Nauna na ring binatiko si Reyes ng ilang senador kung bakit hindi niya alam ang sinasabing pagkamal ng pondo ni Garcia. Ang tatlong general, pare-parehong idinadawit sa anomalya sa pondo sa AFP. Shock ako. Kami nalulungkot sa pangyayari na nabalitaan namin. Nakapanlulo mo talaga. Very tragic, it's a very tragic incident. We do not expect anything that like this happens. So hanggang ngayon hindi rin kami makapaniwala kung anong nangyari. Hindi rin daw makapaniwala si dating Budget Officer retired Colonel George Rabusa sa sinapit ng dating boss. Si Rabusa ang nagdiin kay Reyes sa investigasyon ng Senado. Inaanak ni Rabusa sa kasal ang anak ni Reyes. Ayaw niya muna magsalita sa pagkamatay ng kanyang kumpare. Fiona Nicolas, News 5. Natuloy pa rin ang pagdinig sa Kamara kung saan nakaschedule sanang humarap ang pumanaw na si dating Defense Secretary Angelo Reyes. Nauna nang nadawit si Reyes sa investigasyon tungkol sa pabaon system sa mga nagre-retirong opisyales ng AFP.